Isang nakakagulat na araw ang naranasan ng mga XRP holders nitong Friday. Mula po sa tahimik na simula ng trading session ay biglang nagkaroon ng malawakang force liquidations na nagdulot ng mabilis na pagbaba ng presyo. Ang tinatawag na flash crash ay mabilis na bumagsak at agad din nagkaroon ng reversal sa loob lang ng ilang oras. Kaya maraming traders ang nabigla dahil sa biglang pagbabago ng takbo ng market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ang ganito pong biglang galaw ay nagdudulot ng panik sa mga retail traders at madalas pong nagiging dahilan ng short-term volatility sa presyo ni XRP. Ngayon ay ano nga ba ang tunay na dahilan ng flash crash na ito? Ayan, ang sabi po rito ay highlight po natin. Ayan. Sabi rito ay the selling spiral was triggered not by anything intrinsic to XRP but by a sudden escalation in the US-China trade tensions. In a surprise announcement, President Trump revealed plans to impose 100% tariff on Chinese goods starting November 1, sparking a sharp reaction in equity and crypto markets. Ayan. Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Hindi po dahil sa problema kay XRP mismo ang crash, kundi sa biglaang pagtaas ng tensyon sa pagitan po ng US at saka China. In-announce ni President Trump ang plano po niyang magpatupad ng 100% na tariff. Yan, ang tindi po kasi niyan, 100% na tariff sa mga produktong galing China. At yan po ay magsisimula sa November 1 or next month. Ang announcement na ito ay nagdulot ng pahanik sa global markets. Kabilang na ang mga crypto. Kaya bumagsak ang mga stocks at kasabay nito ay nadamay din ang presyo ni XRP. Kaya sa market impact, dahil po sa balitang ito, nagkaroon po ng massive sell-off sa halos lahat ng digital assets at nagpatunay kung gaano po kalakas ang koneksyon ng crypto sa macroeconomic news. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang epekto ng pagbagsak sa market. Yan, at ito naman po yung sabi po rito. Kaya highlight po natin yan. Yan. Sabi rito ay the Dow plunged nearly 900 points. The Nasdaq shed about 820 points. And Bitcoin buckled, dragging altcoins in its wake. Kaya paliwanag natin yan. Sa sobrang lakas ng epekto ng balita ay bumagsak po ang Dow Jones ng halos 900 points at ang Nasdaq ng 820 points. Si Bitcoin mismo ay hindi nakaligtas at sumunod ding bumagsak. Dahil dito, nadamay ang lahat ng altcoins kasama po si XRP. Ipinapakita lamang nito na kapag nagkaroon po ng global panic ay sabay-sabay na bumabagsak ang buong crypto market. Kaya sa market impact, ang ganitong paggalaw ay nagpapakita na hindi hiwalay ang crypto sa traditional market, kaya dapat maging maingat po tayo bilang mga traders at investors sa mga global economic announcements. Ngayon ay gaano naman po kalalim ang pagbagsak ni XRP. Ayan. At ang sabi naman po rito ay ayan. Highlight po muna natin. As XRP attempted to hold support near $2.70 to $2.50, large leverage positions were wiped out. Over $150 million in futures long positions were liquidated
The cascade pushed XRP's price down to a weak or low of $1.64 before the market began absorbing the pressure. Ayan, paliwanag po natin yan. Sinubukan daw ni XRP na ipagtanggol ang kanyang support level sa pagitan po ng presyong $2.70 hanggang $2.50. Ngunit dahil sa sobrang bigat or tindi ng pressure, higit $150 million sa futures long positions ang na-liquidate. Tuloy-tuloy ang pagbagsak hanggang umabot ito sa low or pinakamababang presyo na $1.64 bago po siya muling nagkaroon ng pagbangon. Sa oras na iyon, sobrang taas ng trading volume, halos 164% higit kaysa sa normal. Kaya sa market impact, ang liquidation event na ito ay nagdulot ng chain reaction na nagpababa sa presyo ng iba pang altcoins, pero nagbibigay rin ito ng pagkakataon sa mga buyers na makapasok sa mas mababang presyo. Ano naman po ang sinasabi ng mga analyst tungkol dito? Ayan. At ito naman ang sabi rito. Ayan, highlight po natin bago natin basahin. Ayan, Austin Hilton, speaking about the move, framed it as a moment of forced volatility. We had an XRP flash crash. XRP moved down to $150 and bounced back. This is a macro market condition. Ayan, ano nga bang ibig sabihin yan? Ito po yung actual na tweet ni Ginong Austin Hilton. Ayan po siya. Meron po siyang ibinahaging video dito. Pero papaliwanag po natin kung ano yung kanyang ipinaliwanag sa kanyang video na ito. Ayan, ayon po rito kay Ginong Austin Hilton, ang nangyaring flash crash ay hindi dahil sa problema ni XRP, kundi epekto raw ito ng macro conditions. Ibig sabihin, ang pagbaba ay pansamantala lamang. Ayan, ulitin ko, pansamantala lamang daw ang pagbaba ni XRP at hindi po ito sinyalis ng kahinaan ng project. Sa halip, isa po itong forced volatility event kung saan ang market ay biglang naglabas ng galaw dahil po sa takot ng mga traders. Sa market impact, kung tama po si Ginong Hilton, pwedeng tumaas po muli sa XRP kapag bumalik sa normal ang market sentiment at nawala ang takot ng mga investors. Yan, ang sunod na tanong ay paano po nakabangon si XRP pagkatapos ng pagbagsak? Yan, at ito naman po yung sabi rito tungkol dyan. Ayan. Highlight po natin. After bottoming near $1.64, XRP consolidated upward and closed the day in the $2.30 to $2.40 price range. The rebound suggests that many participants viewed the deep week as an overextension. Paliwanag po natin yan. Pagkatapos daw po ng matinding pagbagsak, agad na nag-recover or nakabangon sa XRP mula po sa mababang presyo na $1.64 at nagtapos po ang araw sa pagitan ng $2.30 at saka $2.40. Ipinapakita po nito na maraming traders ang nakakita ng oportunidad at bumili sa mababang presyo. Sa madaling salita ay itinuring nila itong temporary overreaction ng market. Sa market impact, ang mabilis po na pagbawi or pagbangon ng XRP ay indikasyon na buhay pa ang demand at marami pa ring investors ang may tiwala sa kanyang potensyal na bumalik sa kanyang dating lakas. Sa ngayon ay ano naman po ang mga key support at saka resistance zones. Ayan. At ito naman yung sabi rito. Ayan, support zones to
watch include $2.30 to $2.35 with an additional floor near $2.20 if momentum weakens. On the upside, there's resistance between $2.80 and $2.90. To regain lost ground, the price would need to break above $3 and stay there. Yan. Paliwanag natin yan. Ayon po sa technical analysis, dapat ay bantayan daw po natin ang support levels na nasa $2.30 hanggang $2.35. Ang isa pa ay nasa presyong $2.20 kung humina ang momentum. Sa itaas naman, may resistance po sa pagitan ng $2.80 at saka $2.90. Para tuluyan po siyang makabawi, ay kailangan na XRP na basagin po muli ang presyong $3 at manatili sa ibabaw nito. Pagdating po sa market impact, kung masustain po na XRP ang breakout sa $3, malaki po ang posibilidad ng isang panibagong rally papunta sa presyong 3.50 zone sa midterm period. Ano naman po ang papel ni Bitcoin at ang macro news sa susunod na galaw ni XRP? Ayan, at ito naman yung sabi po rito. Highlight po natin. Ayan, if Bitcoin and macro risk stabilize, the bounce could carry XRP toward $3.50 in the medium term. Ongoing uncertainty from macro news suggests a slower, more gradual price bottom is more likely. Yan, kapag naging stable daw si Bitcoin at humupa ang tensyon sa global market, posible umanong makakita tayo ng pag-akyat ni XRP hanggang $3.50. Ngunit dahil may mga macro uncertainties pa rin, inaasahan ng marami na magiging mabagal at paunti-unting recovery ang mangyayari. Sa market impact, ang direksyon po ni Bitcoin ay may malaking epekto kay XRP, kaya kung bumalik po sa bullish trend si XRP, madadala rin pataas si XRP at ang iba pang mga altcoins. Ngayon ay meron ba tayong dapat na ikabahala bilang mga traders sa mga macro risk? Ayan, at ang sabi naman po rito ay ayan. Highlight po natin. Ayan, the tariff escalation reignited system risk aversion, and crypto as a high beta asset class was vulnerable. Hilton's framing that there is nothing inherently wrong in the XRP ecosystem. This is a broader market pullback. Ano nga ba ang ibig sabihin niyan? Paliwanag po natin. Tama daw po si Ginong Hilton sa kanyang sinabi. Walang problema sa fundamentals ng XRP, ngunit dahil ang crypto ay tinuturing na high-risk asset, ito po ang unang tinatamaan kapag may takot sa market. Kapag tumaas po ang takot ng mga investors, unang ibinebenta po nila ang mga digital assets tulad ng XRP para mag-convert sa cash. Kaya sa market impact, hanggat may global tensions, mananatiling sensitive sa XRP sa biglaang balita. Yan, biglaang balita or nakakagulat na balita at pwede pong magkaroon ng matinding volatility sa short term. Ngayon ay ano naman ang hinaharap ni XRP matapos po ang flash crash? Ayan. At ang sabi naman po rito ay ayan. For now, the $2.30 to $2.80 bond is where battle lines are drawn, and whichever side holds it first will likely chart XRP's near-term direction. Ang ibig pong sabihin niyan
ay sa ngayon ang presyo po ni XRP ay nakikipaglaban sa pagitan po ng presyong $2.30 hanggang $2.80. Kapag nanatiling matatag ang mga buyers sa zone na ito, posibleng makita po natin ang panibagong pag-akyat. Pero magtagumpay po ang mga sellers, maaari pa itong bumaba muli bago po magkaroon ng tuluyang recovery. Kaya sa market impact, ang area po na ito ay magiging deciding zone kung magpapatuloy ang rally ng XRP o kung babalik muna siya sa consolidation phase. At ayan, bilang panghuli ay ang opinion ko naman rito ay ang nangyaring flash crash ay isa lamang pong paalala sa atin kung gaano kabilis magbago ang takbo ng crypto market. Sa XRP ay nananatiling malakas ang kanyang pundasyon or foundation, pero kailangan pong maging maingat tayo bilang mga traders at investors sa mga macro events tulad po ng trade wars at interest rate policies. Habang pinapakita po ni XRP ang kanyang kakayahan na makabawi or makabangon, kailangan pa rin natin ng kumpirmasyon sa itaas ng presyong $3 bago natin masabing tuluyan ng nagbalik ang kanyang momentum. Sa kabuuan ay mukhang pansamantala lamang po ang pagbagsak ni XRP. Kung mananatiling positibo po ang macro environment at sumabay si Bitcoin, posible po nating masaksihan muli ang mabilis na pag-akyat ng presyo sa susunod na mga linggo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.